At eto na ulit mga Kaspiro. Maraming salamat sa patuloy na suporta at welcome sa mga bago pa lang. Sana ay mahit na natin yung 1K subscriber dahil almost 500 na tayo. At syempre dahil yan sa walang sawa ninyong suporta mga Kaspiro, maraming salamat. At eto na, patuloy tayo. Alright mga Kaspiro, another set tayo. Kahapon ay nakahuli tayo ng King Mac na nagtimbang ng 5.3, pero sa kasamaang palad hindi natin napunan ng video. So ngayon panibagong araw, panibagong live. Sana ay makarami tayo. Kung hindi man ay makauwi lang tayo ng ligtas kasama ang pag-iingat ng Panginoon at salamat natin ay ayos na. Game! At ito yung unang pagbaba natin sa seabed. At habang pababa ako, pinagmamasdan ko yung mga corals. Talagang napakaganda. Halatang halata talaga na hindi masyadong bugbog sa illegal. Although may nag-i-illegal din pero pa ilan-ilan lang. Minsan kasi nakakarinig din ako ng putok sa ilalim. At natapat ako dito sa isang napakagandang kuweba at pinagmasdan ko ba kasi may GT sa loob. Naghintay tayo ilang sandali at nung matiyak nating walang laman ay umabante na ako sa unahan. Sa bandang rawis ng bahura na ito ay nag-abang ako ng mga posibleng mga pelagic na pwede nating mapana. Nag-fish call tayo hanggang sa ito. May GT na lumapit pero hindi tribali kundi Toblerone, mga giant Toblerone, napakarami. Ang buong akala ko ay may ibang kasama pero wala, kaya hindi natin pinana. Pas tayo dyan dahil makikilo yung stainless natin. Dito po sa amin sa Palawan mga Kaspiro ay hindi po nabibili yung ganyang isda. Tawag po sa amin yan dito ay bayang. Hanggang sa muli kong pagsisid ay nakapana ako ng tangigi at buong akala ko ay masisave. Nagre-record naman siya pero hindi nag-save yung video natin sa GoPro, kaya failure, sayang. Thank you Lord. New trophy. At umuwi na nga ako pagkatapos ko mahuli yung tangigi. Medyo nakakadismaya dahil hindi nag-save yung ating GoPro. Another day mga Kaspiro, at first drop ko meron ako nakitang 2 pirasong sono o yung lapu-lapu. Pero hindi natin pinana dahil undersize pa. Naghanap tayo ng pwede nating mapana na medyo malaki-laki sana. Lumutang muna ako para sa preparation dahil napakaganda ng forma ng bato nito sa bandang dulo. At eto, habang padapa tayo sa bato ay mayroong biglang umangat na malaking suno. Siguro ay naghahanap ng pagkain, pati ako nagulat kaya medyo umilap.
At automatic na kaagad ang second shot. Napakaganda ng pagkakatama niya. Alright, salamat sa Diyos at boundary na yung ating panggasolin. Isa sa mga magandang spot talaga kapag malayo, madalang isda pero malalaki at sa linaw ng dagat talagang panalo. Hindi ko muna pinatay yung coral trout na ito mga kaspiro dahil maaga pa, dahil kung uuwi ako ng hapon baka may posibilidad na mabulok, kaya hinayaan ko na lang na nakatuhog ng buhay. Another dive at same spot pa rin. Sa baba ng bato na ito ay mayroon akong nakitang unicorn fish at oriental sweet lips, pero mas malaki yung oriental sweet lips, kaya ito yung pinukusan kong mapana. Binaba ko ng dahan-dahan hanggang sa ito na yung mga sumunod na nangyari. Ginamitan ko lang ng buwilo ng katawan na hindi ako sumisipa ng aking pins o yapak. Bahagya pang pumasok yung isda, buti na lang at sumama sa pangalawang pagkakataon ng paghila natin, nang sa ganun na hindi na tayo nahirapan pa. Pasisid pa lang ako nung mapansin ko mga kaspiro na mayroong 4 na pirasong yellow spotted rabbit fish, at inabangan ko nung nasa pagkakataon na pwede nating panain, bigla kong naisip na huwag muna dahil baka mayroon pang ibang kasamang malalaking isda para sa pangalawang pagkakataon kung sakaling wala bago ko natin papanain.
At dahil walang lumapit sa atin na malaking isda, ito yung pangalawang pagkakataon na papanain na natin yung mga samaral na nakita natin kanina. Ayun, habang pasisid tayo, meron kaagad tayo nakitang coral trout na nasa long range shot. Kaya hindi natin pinilit para hindi mabulabog yung ibang isda na nandito. Hanggang sa hinintay ko na lang na lumapit sa atin yung mga yellow spotted rabbit fish at hindi nagtagal, lumapit nga. Pero may napansin akong malaking Spanish flag snappers, kaya yun na lang yung magiging target kong panain. At ito na yung mga sumunod na nangyari. Aroy, napakasayang. Nakabitaw yung Spanish flag snappers. Double kill sana mga kaspiro, pero napunit yung kanyang sugat. At binaba ko na lang para tanggalin yung ating shop dahil na-stuck yung ating flapper. Eto, at may papalapit sa atin na panapsapan. Boom, sa pool. At yan ay tinatawag sa amin dito na Spartan o lipte sa buhangin. Hindi pa gaanong kalakihan mga kaspiro, sobra 1 kilo pa lang ito, pero kung mapapansin niyo ay napakalakas ng tumakbo kanina nung pinana natin o lumangoy. At eto, abangan natin yung kaninang suno o yung coral trout na nakita natin sa malayo. At sana mahuli natin. Almost kill na, pero hindi natin pinana dahil yung flapper natin ay paniguradong may stuck sa loob ng bato. At iyon, hanggang sa nakalayo ay hindi na natin pinilit pang mahuli. Yan daw yung isda na ayaw pa magpakain. At eto, medyo curious ako sa lasa ng isda na ito. Hintayin natin makalampas. Ayun. At nung makalampas na sa mga corals, yan, pinana na natin. At ito yung tinatawag na bangkilan. Hindi po ito yung parrot fish mga kaspiro. Hindi po ito bawal dahil hindi po kagaya ito ng parrot fish na yung kinakain ay patay na bato para maging
buhangin kung idudumi na nila. Ito po ay shells ang kinakain. Inuulit ko po, ito po hindi bawal dahil shells po ang kinakain nito. At patuloy pa rin tayong naghunting ng mga isda na pwede nating mapana. Nag-abang at nagbakasakali na baka meron tayong mahuli pa. Dahil ito ay hapon na, mag-aalas 4 na, kaya malapit na akong umuwi. Pero dahil wala masyadong mga sibuin o yung mga maliliit na isda na nagiging pagkain ng mga pelagic, ay parang walang pag-asa na mayroon pelagic. Kung mayroon man ay mayroon sigurong maliligaw, pero pagkakataong ito ay wala, kaya nagdesisyon na akong umuwi ng oras na ito. At syempre maraming salamat sa panonood mo at pagpalain tayo ng Panginoon. Ingatan tayo at samahan tayo sa lahat nating ginagawa.